Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 19 sa aga. Sports Zone. Mga balita sa hinampang. Diri sa Iloilo, sa pungsod, o bisan diin man nga bahin sang kalibutan. Mga hinon-anon sa patag sang hinampang. Inyo mahibaluan sa Sports Zone. Ang kahapdi sang kalutusan. Ang kasadya sang kadalagan. Ululupod naton nga saksihan sa Sports Zone. Programa sa hinampang, pagkilala sa mga tao, sang ila kinaadman, sang ilang pagpaninguha nga matibong ang kagalingon nga hampang. Sports Zone. Yari ang inyo Sports Zone host, Joseph Paul Noblesa Tarosa. Mayong aga Western Visayas, mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sang programa Sport Zone. Isa naman ka Martes para sa mga latest updates sa patag sang hinampang. Inang inyo alagad kag anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Lulupod kita subong aga diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Kamusta ang aton nga mga tagpalamati? Padayon kita nga magadulong sa inyo no sa pila ka mga talalupang don nga balita sa hinampang. Mga kabyanan ang New York Knicks sa conference semifinals. Sulod na sila sa conference finals matapos nga ginlutos sang New York Knicks ang Philadelphia 76ers sa sulod sang 4 ka hampang. May gin paisa no ang Sixers. Ang isa man siguro sa factor kay tiyang ila dira nga player nga si Joel Embiid magabla tama bla ka fragile bla no fragile ina bangod nga pila lang ka sunod-sunod nga hampang may ang iyang nga tuhod gid sini ang problema niya. Muna nga ti isa gid dinhi sa mga rason kung nga nabudlayan gid ang Philadelphia nga maka-keep up sa firepower sa offensive threat sang mga players ng New York Knicks led by Jalen Brunson, Karl Anthony Towns, tapos may sixth man of the year kapadira nga Jordan Clarkson. So kumbaga balanse bala may ang starting five ma-sustain sang bench ang ilang production. Muna nga nabudlayan gid ang Philadelphia sa match-up kontra New York Knicks. Sa subong no ongoing ang hampang sang Detroit Pistons kag Cleveland Cavaliers. Abanse ang Cavaliers 183. Kagkaron alas 10:30 hampang naman sang OKC Oklahoma City Thunder kag sang Los Angeles Lakers. May sweep bala nga matabo amo ni ang ginabantayan subong no sang mga fans. Pero hindi gid ka tibawas ang Los Angeles Lakers kiti wayang ila
star player dira, ang leading scorer sa team, no, nga si Luka Doncic. Samtang ang league worst team, no, ang Washington Wizards, sila ang makakuha ng first draft pick for next season. Samtang si Alex Ayala na paslawan man nga mag-advance sa next round sa Italian Open, pero tinangin memorable man ang stint niya matapos ang pag-keep up niya man, no, kontra sa world number 2 nga si Elena Rybakina sa May 10 sa BNP Paribas Arena, Rome. Pisar nga ang resulta wala nagpabor sa iya. Kag next week mga kabiyanan, mag-umpisa na. 2 weeks, mga less than 2 weeks na lang, mag-umpisa na ang palarong pambansa sa Agusan del Sur. Una ning ginabantayan, no, sa mga athletes sa bilog ng Pilipinas. Kinakabig ini pinakadako nga sporting event diri sa aton sa Pilipinas, ang palarong pambansa. Best of the best sa elementary kag high school ang magasambuwa sa nagkalain-lain nga mga sports discipline. Pero sa karon, ang Iloilo Provincial Government ay minggid ning ginahimo subong sang Iloilo Provincial Government, may developmental league sila, no? Kag sang nagdigad na interview naton si Sir Ray Cabarles, kag ongoing na ang ining Province of Iloilo Developmental League 2026. Nagaedad 15 anyos panubo sini ang pwede gid maka-join sa sining developmental league. Pwede sila kampang arnis, athletics, badminton, basketball, chess, football, table tennis, tennis, swimming, kag volleyball. Kaya ang hampang nila sini preparasyon naman, no, para sa palarong pambansa. May mga nakita kita nga mga players halin sa iban nga mga kabanwahanan nga nagpasakop, iti ano na niya, para na ni sa ilang masiling na bala pagpabaskog pagid, pagpakondisyon para sa palarong pambansa. 17 minutos magaligan sa takna, alas 10 sa aga sa aton nga pagbalik. Istoryahan ta ining pila ka mga updates sa National Basketball Association. Magabalik lang ang programa Sports Zone. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals.
mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o NDR, pati na rin ang government-issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth Help Desk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Daging Kaalaman, knowledge in a snap. Alam ba ninyo na noong October 26, 2025, opisyal nang naging ika-11 miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ang Timor-Leste o mas kilala bilang East Timor matapos ang mahigit 14 na taong paghihintay at proseso bago ang full membership sa regional bloc? Masayang tinanggap ng mga lider ng ASEAN ang bagong bansang ito sa ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia kung saan nilagdaan ang formal na deklarasyon ng pagsapi. Ayon sa mga opisyal, ang pag-anib ng Timor-Leste sa ASEAN ay simbolo ng mas malalim na pagkakaisa at kooperasyon sa Timog Silangang Asya at pagkakataon para palakasin ang kalakalan, seguridad at pag-unlad ng rehiyon. Ito ang unang pagkakataon mula pa noong 1999 na may nadagdag na bagong miyembro sa ASEAN. Isang makasaysayang sandali para sa buong rehiyon. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Daging Kaalaman, knowledge in a snap. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy pawis, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman! Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo! Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa Luneta nang walang Yan
Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or mano po ninyo, mano po ninyo. It's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng bachelor's degree in mechanical engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the libingan ng mga bayani. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. 26 minutos magaligid sa taknang alas 10 sa aga para yung kamong nagapamati diri sa Gyapon sa programa Sport Zone. Mga kabiyanan, 10 days after finishing the first round with a 51-point win kontra Atlanta, ang Knicks completed a sweep sa Eastern Conference semifinals kontra Philadelphia 76ers. Makita na to, no? One of the most efficient nga performances sang Knicks the last 30 years. 12 minutes of garbage time. Pero ilang taon mo? 30 ang abanse, no? Was their 7th double-digit victory sa playoffs. Pero ano ba lang mga rason, no, sa pag-advance sa New York Knicks sa conference finals? Okay, ari isa-isa hunta para nga may ideya ang aton nga mga kauturan sa halftime sang nagligad nga Lunes na outscore sang Sixers ang Knicks by 12 points sa paint sa shaded area, ini by 2 points from mid-range and by 4 points sa free throw line. And they trailed by 24. Okay. So, ang Knicks took 29 of their 53 first half shots from 3-point range. Kag 18 of the 29 attempts. They slowed down and cooled off in the second half. Pero they still finished 25 for 44 from the 3-point area. The 25 makes Northside for the most para sa bisan sino nga team sa playoff game. Nagtinakaset sa franchise record ang Knicks for the regular season o kon postseason. Ang Sixers were just 8 for 35 from 3-point range sang Domingo o kon sang Lunes. That differential from beyond the arc, 25-8. 25 ang nag-convert sang Knicks, ang Sixers 8 lang, was tied for the third biggest in NBA playoff history. Having shot 19 for 37 from beyond the arc in Game 1,
Ang Knicks are also just the third team, the first in 5 years to shoot better than 50% on at least 35 3-point attempts twice in the same playoff series. So, plan mo, importante gid nga may basehan ka nga statistics, may datos ikaw, inabangod kung may datos ikaw nga ginabasihan, dira mo makita nga amuning dapat naton nga ipadayunon or diri nga part sa hampang may himuon kita nga adjustment. So muna ang pila sa mga dapat gid nga lantawon no sang team kag sa nakita naton efficient gid sila no sa 3-point area mga kaabyanan. Mga kaabyanan, si OG Anunoby missed his second straight game bangod sang hamstring strain nga iyan na agom late in game 2. Kag si Mike Brown no, ang ila head coach stuck kay Miles McBride as the replacement starter. Even though the new starting lineup outscored by 11 points in a little more than 12 minutes on Friday. Kagti nangin insakto ang desisyon ni Coach Mike Brown. Less than 4 minutes into Game 4, the Knicks were up 8-4. And then McBride, naka-drain siya ng 3-pointers on 4 straight possessions, turning that 4-point lead into a 14-point cushion. The first came in transition. The second came si Tyrese Maxey had to pinch off the strong side corner para magbulig kay Jalen Brunson. So amo na no ang pila sa mga nakita naton nga factors kun nga ang nagdaog ang New York Knicks kagti ang balantayan sini nagahulat na lang ni sila kung sino ang makaengkwentro nila no sa next nga round. Kagti sa karon no ongoing ang hampang sang Detroit Pistons kag Cleveland Cavaliers. So, diri mo makita nga kung magdaog ang Cleveland subong patas na ang serye. 109-97 subong ang score. Abanse ang Cleveland with 12 points, 1 minute 51 seconds na lang ang nabilin sa hampang. Kag kung mapatas ini balik sa balik sa Detroit Pistons nga home court. So, balantayan gid ini kung sino bala ang mag-enkwentro sa New York Knicks. One minute 25 seconds na lang ang nabili no. So do klaro naman ning pagdaog sa Cleveland unless kung may himuon nga nga paagi ni ang Detroit para makalagas, pero sa nakita naton do mabudlay na ni. Less than less than 1 minute na lang ang nabilin sa hampang. Sa pihak naman karon no, ang hampang sang Los Angeles Lakers kontra OKC Thunder. Dari na naman makita kung sino bala ang magadaog sa ila no, kung masweep bala sang OKC o kung makaisa ang Los Angeles Lakers. Tisa karon no, 109-99 ang score. Pero daw ay pa nag-give up ang Detroit Pistons kay hugot pa ang ilang depensa no, with 56 seconds ang nabilin. Sa match-up naman sang Minnesota Timberwolves kontra sa San Antonio Spurs, napatas ang Wolves ang serye matapos nga nagdaog sila no. Pivotal gid ining hampang ani no, kay kun maperdi ang Wolves mabulubudlayan sila ka match up na or kalagas kung mag 3-1 ang serye, madamo kasang adjustments nga obrahon sini
sa players mo, sa playing time, sa strategy mo. So, napatas nila no ang serye 2-2. So, Game 5, balik sa San Antonio Spurs nga home court. So, amo ni nong pila sa mga nakita nga di dako gid ang nga napirdi ang San Antonio Spurs. Na eject nga daan si si Wembanyama. Kay amo gitong dako gid nga problema for the Spurs. Sang na si Wembanyama na eject kay siko niya si Naz Reid. Kagti na eject siya dayon. So muna ang pila sa mga nangin problema kagti Anthony Edwards nag step up gid sa hampang no. Anthony Edwards with 36 points. Kag syempre may may support man sa role players. Kag ang bisan pila pa ka players nila ang wala naghampang pero sige gihapon ang pag nila no. Ang pag-contribute si Ayo Dusun mo. Ako man ang pag-step up niya kay subong si Dante DiVincenzo wala na nakabalik. Sa munang pila sa mga nakita nato no. Kagti ang sadya subong kung na-sweep na to sang New York diri sa pihak sa Western Conference may chance man nga ma-sweep so lang tawon tabi kung anong maging development sini no pero ang nakita naton sadya nga nagasadya ang playoffs from 16 teams 8 na lang so siguro mga next week maga-start na ang NBA ang conference finals. So mahimo na lang na kaapat ka teams, 2 ka teams sa East, 2 ka teams sa West. So good luck gid no sa mga teams sa National Basketball Association. 36 minutos magaligid sa takna alas 10 sa aga. Maghatag lang kita sa pila ka mga pahanumdom, magabalik lang ang programa Sport Zone. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Señorita by Shawn Mendes. I love it when you call me Señorita. Pintig ng puso ko'y para sa'yo. And Lumayo Ka Man Sa Akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelyn or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento, pauso. Street words or slang, made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know, like praning, anyari, and some that have even made it to the Oxford English Dictionary, like bongga, defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yup, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine-sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about Keri o Marites? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
It's a leap of faith, actually more like a three-step and a sway. Ito ay ang sayaw sa Obando, Bulacan. Sinasalihan ng mga babae at lalaki na humihiling ng anak o asawa sa tatlong pintakasing santo. The Three Saints, San Pascual Bailon, Santa Clara ng Assisi, and Nuestra Senora de Salambao. Wikipedia says it's a dance of vitality and abundance performed for 3 days from May 17th to the 19th, one day devoted to each saint. The festival starts off with a mass, and later in the day, the dance procession is performed, where devotees sing the Santa Clara song and melody to the Blessed Virgin of Salambao, their Thanksgiving song. The festival could be traced to an ancient ritual called Kasilonawan, a celebration of the god Linga, a force of nature. When the Franciscan missionaries came, they introduced the three saints to replace the pagan gods. In WW2, the Church of Obando and much of the town was pretty much destroyed, including images of the three saints. The festival was banned because of its pagan roots. Religious processions were still held, but the dancing was not allowed. But in 1972, the new parish priest and the Cultural Commission of Obando brought the tradition back. Sayaw sa Obando has survived for centuries, holds up to this day. And yes, it was another victim of the COVID, put on hold just like other mass activities. But in May this year, thousands of devotees, mostly families and couples, came back to pray for children and perform the fertility dance in the streets of Obando. And just to be safe, with face masks on. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina. Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person. It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camise, and the panuelo, which is a stiff scarf. Paano kaya na pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin? Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno. Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant. Good evening, my name is Gloria Diaz, Nasa Manila. Miss Philippines! Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire. Exactly. Pinapasikat nila yung humble pinya cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced. Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another kultura. It sure is. Now that's a quick look at kultura, because our culture is cool. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. May nagwawala sa labas? No, that's actually something I haven't heard for the longest time. That's someone trying to run for home in Shatong. Shatong? Ano yan? It's a Filipino game na nilalaro namin noon when gadgets and laptops weren't a thing yet. It's quite fun. Di nga, paano siya nilalaro? Well, Shatong is a Filipino traditional game that makes use of two rattan sticks. One long and the other short. The longer stick serves as the bat, while the shorter one serves as the hit. Like baseball, it has two teams. So there's a pitcher since parang baseball siya? Walang pitcher though, kasi the one who will hit is the one who serves. And the other team will be scattered around the makeshift field, which normally would just be the street outside the house or a basketball court. But just like baseball made 3 marked bases that the hitter has to run through all the way to home base while shouting, Shatong! Yeah, shouting Shatong is a fun part, and it's what you just heard earlier. Parang gusto ko itry ang Shatong na yan ah. Tara, sali tayo sa kanila.
Shadow! Namimiss niyo ba ang traditional games ng Pinoy? Relive and play them again with your children so they can experience what you did back then. Bond as a family with our much-loved Pinoy games. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paa ng manok, tenga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na para bang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on, or ang Betamax. Nikay de Guzman in Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang. That in turn brought out the isaw, a word that came from sausawan, where you dip the isaw. But that's just 3 of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana cue, kamote cue, turon man, kwek-kwek, or tokneneng. In these times of frugality and austerity, laman tiyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious US music chart. The Rockefellers is composed of 4 brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert, and their father, their pops, Moro Maligmat. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang Killer Joe. That was in 1963. Halos 5 dekada pa ang lilipas for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charis Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 albums. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangan chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during 4 occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone-washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangan is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaloob dito. Ang darangan ay galing sa salitang darang
which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. 48 minutos magaligad sa takna ang alas 10 sa aga para nga mo nagapamati diri sa gyapon sa programa Sport Zone. Mga kabinan, napisar nga ti na paslawan nga magkasulod sa next round ang Filipina tennis sensation nga si Alex Ayala. Pero tinangin halandumon man ang iyang stint. Tapos nga ti, way man siya nagpapirdi dali-dali sa world number 2. World number 2 nga si Elena Rybakina sa BNP Paribas Arena sa Rome. Although the result, kung lang tawon mo, one-sided on paper, pero na-manage ni Ayala to get the best out of Rybakina. Extending the round of 32 showdown sa 1 hour and 32 minutes sa 4-6, 3-6 loss ni Alex Ayala. Lagi nag-back down ang Filipina tennis sensation sa challenge na maghampang kontra sa world number 2 WTA player. She was able to keep the opening set close. Pinagi sa outstanding baseline returns. May cheers man from the crowd. May mga moments man siya midway sa first set. Nalikipan sang huge forehand bomb sa 6th game. Sundan sang nifty cross-court backhand winner. Si Rybakina naman pulled away after nga makatukod sa 2-game lead sa 8th game, 5-3, and moved a set away from drawing first block. So nasiling ko na, gid ini nami gid ini ang opportunity kay Alex kay sige-sige ang tournament, exposure. Makita mo ang mga siling mo bala, mga errors mo, mga dapat mo i-improve. Kag pagsunod ng tournament, bata pa 20, 21 pa lang ni siya. Pila na katuig ang ginasundan nato ng karera ni Alex, kag nakita nato nga nagsaka gid ang level sang hampang niya. Congratulations sa gihapon kay Alex, kag ti good luck sa mga masunod niya pagid nga mga tournaments. 51 minutos magaligad sa tagdang alas 10 sa agang iban pagid nga mga balita patpato nato sa masunod nga edisyon sa programa Sports Zone. Ginapasalamatan tang aton mga kaupdanan sa technical side sa studio, Mr. Rochel Jones Otahero sa transmitter, Mr. Jeffrey Betita. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radio Pilipinas, Radyo Publiko. Updinin ninyo kami liwat sa sunod nga semana sa isa pagid ka oras nga programa sa pagtib-ong sang hinampang kag sportsmanship. Ini ang Sports Zone. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino.
mula sa aming lahat sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng